Nagpapang ako sa biyanan ko dahil sa mahal ko na or sa utang na loob. Pero ang masakit, parang alam naman ng asawa ko. Pero wala siyang ginagawang hakbang dahil dito ay, Dear Ate Vine, ako si Rosie. Ito ang kwento ng aking buhay, ng mga pangyayaring hindi ko inaasahan at ng mga desisyong bumabagabag sa aking isipan hanggang ngayon. Noong una kaming nagkatuluyan at naging mag-asawa ni Vince, masaya at puno ng pag-asa ang aming kinabukasan. Mayroon siyang maayos at matatag na trabaho at akala namin ay walang makakapigil sa amin sa pagbuo ng isang magandang pamilya. Ngunit hindi natin hawak ang lahat ng bagay sa mundo. Dumating ang araw na bigla siyang natanggal sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang pangyayaring ito ay naging napakalaking dagok sa kanya. Hindi niya ito matanggap, hindi niya ito maunawaan, at tila gumuho ang kanyang buong pagkatao dahil dito. Dahil sa pangyayaring iyon, napagdesisyonan naming umuwi at manatili sa bahay ng kanyang ama. Ang lalaking tinawag ko na rin ng papa mula noon dahil sa kabutihan at pagtanggap niya sa akin bilang kanyang sariling anak. Doon nagsimula ang malaking pagbabago kay Vince. Mula sa isang masipag at puno ng pangarap na lalaki, unti-unti siyang naging tamad at walang pakialam. Nasanay siyang nakadepende na lamang sa kanyang ama dahil meron namang maayos na negosyo si Papa at sapat ang kakayahan nito para suportahan ang lahat. Si Papa na ang sumasagot sa lahat ng aming pangangailangan mula sa pagkain, sa kuryente, hanggang sa bawat maliit na bagay na kailangan namin. Ako naman, laging nahihiya at hiya sa aking kalooban. Pakiramdam ko ay may utang na loob kami at masakit sa akin na makita kong si Papa na ang gumagastos at nagpapakahirap para sa amin habang ang aking asawa ay walang ginagawa kundi ang magpahinga at magpalipas ng oras. Sinubukan ko ng ilang beses na kausapin si Vince. Hinikayat ko siyang maghanap muli ng trabaho na sana ay bumangon siya at tulungan natin ang kanyang ama o kahit paano ay makabawi tayo sa kabutihang ipinapakita nito. Ngunit sa tuwing binabanggit ko ito, nauuwi lamang sa matinding pagtatalo at pag-aaway. Nagiging mainit ang kanyang ulo, nagagalit siya, at tila ayaw niyang marinig ang anumang payo o paalala. Dahil dito, tumahimik na lamang ako at sa aking sariling paraan. Nag-isip ako ng paraan upang makabawi at maipakita ang aking pasasalamat kay Papa. Sinikap kong gawin ang lahat ng bagay sa bahay. Ako ang nagluluto ng lahat ng aming makakain, sinisigurado kong masarap at malinis ang bawat hapagkainan. Ako ang naglalaba ng lahat ng aming damit. Nanangkaw rin ang dagayos at naghahanda ng mga isusuot ni Papa mula sa pagpaplansya hanggang sa pagsisiguro na maayos at presentable siya bago siya umalis para sa kanyang negosyo. Ginawa ko ito hindi dahil may inaasahan akong kapalit, kundi dahil sa paggalang at pasasalamat sa lahat ng kanyang ibinibigay sa amin. Nakita ko ang kabutihan ni Papa, ang kanyang pag-unawa at ang kanyang pagiging mapagkalinga na matagal ko nang hindi nararamdaman mula kay Vince. Sa paglipas ng mga araw at linggo at buwan, habang lalo kong nakikilala si Papa at lalo niyang nakikita ang aking pagsisikap, may nabuo kaming damdamin na hindi namin inaasahan. Nahulog ang loob niya sa akin at umibig siya sa akin ng tapat at totoo. At sa kabila ng lahat, ako rin ay napamahal sa kanya. Ang pagmamahal at atensyon na hinahanap ko at inaasahan ko mula sa aking asawa ay si Papa ang nagbigay sa akin. Dumating ang punto na hindi na namin napigilan ang aming damdamin, may nagaganap na hindi na dapat at nagkaroon kami ng relasyon. Isang bagay na alam kong maling tingnan ng iba, ngunit sa oras na yon ito ang nagpuno sa kakulangan na nararamdaman ko. Ngunit mayroong isang bagay na lalong nagpapabigat sa aking kalooban at nagdudulot ng matinding sakit sa akin. Pakiramdam ko alam ni Vince ang lahat. Alam niya ang nangyayari sa pagitan namin ng kanyang ama. Nakikita ko sa kanyang mga mata, sa kanyang mga kilos, at sa kanyang pag-uugali na alam niya ang katotohanan. Ngunit ang mas masakit at mas nakakalungkot pa ay tila baliwala lamang ito sa kanya. Wala siyang ginagawa, wala siyang sinasabi, at parang hindi ito mahalaga sa kanya. Para bang ayos lang sa kanya ang lahat. Basta't mayroon siyang matitirhan, mayroong makakain at mayroong umaalalay sa kanya. Ngayon, nandito ako sa gitna ng matinding pagkalito. Napamahal na ako kay Papa at naramdaman ko sa kanya ang pagmamahal at pagkalinga na matagal ko nang inaasam. Pero asawa ko pa rin si Vince, kahit na ganito na siya. Araw-araw, ito ang tanong na laging umiikot sa aking isipan at laging tinatanong ko sa aking sarili. Dapat ko na bang iwan si Vince at ipagpatuloy ang kung anong meron ako sa kanyang ama? O kaya naman, dapat ko na bang iwan ang lahat ng ito at umalis na lamang sa bahay na ito upang wakasan ang lahat ng kalituhan at lihim na pasanin na aking dinadala? Hindi ko alam kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ang alam ko lamang ay pagod na ang aking puso at naghahanap ako ng sagot.
Kung saan ba ako dapat manatili at kung saan ba ako tunay na mapapalaya.